Merry Christmas to all. Sa ating mga viewers out there, Merry Christmas. December 26 na. Becky po ba kayo? Straight po. GRLM, straight. So again, Merry Christmas again. December 26 na. And then ilang araw na lang, magbabagong taon na. So ngayon wala tayong ganap sa pageantry. Pero next year, marami na tayo din tayong aabangan. What is your favorite Bragais Hill design? Rainjoy, yung Jezza. Yung Jezza Rainjoy. Kung alam niyo yung Jezza na design, hindi siya platform heels. Ano lang, very slick lang. Pwede kahit sang event. Yes. What is your favorite? Yeah, yun ang nasagot na natin. So again, December 26. Wala pa masyadong ganap ngayon pero iba-iba yung mga naglalabasan ngayon sa social media kung sino yung mga aabangan natin for the MUPH 2025 candidates. May Graham pa ba? Wala nang Graham, Rainjoy. Wala nang Graham. May Graham ba kami? Wala ata kaming Graham. Sino ba may Graham dyan? Send Graham. So, ano bang tanong nyo? May mga tanong ba kayo? Ano bang mga nilulook forward nyo this 2025? Or ano pa bang gagawin nyo? Ano pa bang mga kailangan nyong gawin bago matapos itong taon? Outside pageantry or kahit saan. I-comment nyo lang dyan. Anyways, guys, may podcast pala ako. Baka nagkakalimutan tayo. Baka nagkakalimutan tayo. Meron akong podcast. Ito. Carl Loyola. Ayan, maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Utang na loob ulit. Ayan, Carl Loyola kasi maraming chika dito. Mahaba ang chika natin dito. GRLM, kung mag-join po kayo ng pageant, saan po kayo mag-join? Miss Earth or Miss Supra? Sa The Miss Philippines ako sasali kasi nasa kanila yung Miss Supra, GRLM. Rainjoy, if mag-a-appoint na lang sa Miss Universe 2025, sino mas better ipadala? Dindy Pajares or Winwin Marquez? Ooh, mahirap-hirap ang katanungan. Kasi itong mga babaeng to, itong binanggit ni Rainjoy, si Dindy, tsaka si Winwin, parang ano sila, medyo sumikat or nakita natin yung mga kalibre nila bago mag-pandemic. Although si Dindy kasi, 2021, sumali ulit siya ng Miss World Philippines at nanalo siya. Tama, 2021 yun. At nanalo ulit siya. So, medyo fresh pa compared kay Winwin. Pero kung papapiliin mo ko dun sa lalawa, I go for Winwin Marquez. Confirm ba si Patch sa MU? Sabi ni Bini Guasan. Hindi po confirm. Hindi pa siya confirm. Hindi pa. Tsaka feeling ko malabo. Yung mga lumalabas na chika sa social media about Patch magtanong, feeling ko malabo yun. The Daily Dose. Hello. 2025 is sacred for me. I have nothing to share because for me, privacy is power. Uy, nabasa ko yan sa 48 Laws of Power. Privacy is power. Hindi ko lang alam kung pang ilang law yan. Pero nandito pa yung book. So, maganda yung book na yon. But yeah, I agree, privacy is power. Kahit hindi rin ako masyadong ma-share sa social media ng mga kung anik-anik. Kasi nga sabi ni The Daily Dose, privacy is power. Ma, ano yun? KY, ma, pero si Winwin confirm na. Si Winwin, hindi ko masabi eh. Ayoko sa akin manggaling eh. Kasi, baka mamaya i-quote nyo, sabi ni Kuya Carl. Kaya, hindi ko siya ma-confirm. Pero, based sa mga nakikita nyo, kayo na lang ang magbasa. If we read it between the lines, kayo na yung magbasa. Sana magpahinga ng mga veteran sa 2025. Let's hope for new discovery, sabi ni Jello San. Agree. Lagi ko nga rin sinasabi, diba? Parang nilulook forward ko din yung mga baguhan. And for sure, may mga baguhan din naman dyan na bigla na lang magpapasiklab sa 2025. Ito nga, recently, diba, kinoronahan na yung bagong Cebu. Kung natatandaan nyo sa Miss Universe Philippines Cebu, bago yung kandidata nila doon, na natalo niya or naungusan niya si Chela Falconer, diba? Doon si Chela Falconer kasi makikita rin naman natin sa MUPH. Yes, lip-tint trends. Dindy Pajares or Patch Magtanong. I'll go for Patch Magtanong, pero guys, yung Patch Magtanong sobrang imposible na talaga yun. Ano na, wag na kayong umasang may Patch Magtanong pa kayo makikita. Tsaka kahit naman may makita kayong Patch Magtanong ngayon,
may mga may mga bata ngayon diyan na panigurado mas magugustuhan or mas ano talaga, ah, alam mo 'yun, magsha-shine. Parang last year. Sabi ni Jane Wayne, Atisa naman daw siya. Jane Wayne, Atisa, manalo pa rin ako. Yes. Um, Mirna Esguerra, hindi po ako si Sherman. Speaking of Sherman, birthday ni Sherman ngayon. So, happy birthday, Sherman Gamboa. Tsaka ni Tiara Holics. JR ng Tiara Holics. Tapos, bukas naman birthday ko. Baka naman, naalala ko. Guys, pero biro, bukas pala birthday ko. Mag-subscribe na kayo. Carl Loyola. Ayan. Dito ako mag-upload ng mahahabang chika. Kasi dito sa TikTok, may ikli lang yung mga chika, diba? Dito, mahahaba na yung mga chika. Lalo na pag nag-MUPH season na. So, yeah. Gab Basiano, what's your pulse? Paano ba basahin yan? Anong pulso kay Gabi Basiano? Guys, mukhang sasali rin to si Gabi Basiano. Or baka nagpapaingay lang. Hindi nga lang natin alam kung saan to sasali. Kung sa Miss Universe Philippines or sa Miss Grand. Makikilala ka ba nag-represent na sa Isabela sa international? Sa sobrang dami po ng mga international pageant at sa sobrang daming babae, hindi ko na po kilala kung sino mga taga Isabela. Ikaw na lang po ang mag-search dyan sa bayan nyo or sa munisipyo. Nakapagsuot ka na ba ng pageant heels? Hindi pa. Hindi pa ako nakapagsuot ng pageant heels. Pero yung mga heels, yung mga sa mga friendship kong babae, ayan, nasusuot ko siya dati. Yung kasya pa siya sa akin. Jai, nalalakasan daw ako kay Winwin. Nalalakasan ako kay Winwin pero di ba ayaw pa panalunan yung trans at saka mother kuya. Wala naman nakapag-confirm nan, Jai. DZAI na ayaw pa panalunan yung mother at trans. Kasi nung lumabas yung issue na nila Halu, yun na nag-uusap-usap sila, pwedeng chop-chop lang yung video. So wala naman naka-confirm na yun talaga yung gusto nila. Iliana Aduana for Miss Universe, sabi naman ni JB. Wala po tayo makikitang Iliana Aduana. Kung natatandaan nyo, recently kumalat yung Miss Universe Philippines na sinuloan franchise. Guys, hindi pala siya totoo. Kinumpirma na siya ng franchise holder na Miss Universe Laguna. Miss Universe Philippines Laguna. Kinumpirma na hindi totoo yung Miss Universe Philippines sinuloan Laguna franchise. Tapos parang hindi basta-basta magkakaroon ng mga maliliit na franchise sa Laguna kasi parang iba yung setup ng Miss Universe Laguna. Miss Universe Philippines Laguna, parang may setup sila na parang sa kanila manggagaling yung approval para magkaroon ng maliliit na franchise yung mga bayan. Parang ganyan. Kaya lahat talaga sa Laguna manggagaling sa Miss Universe Philippines Laguna. Unless si Yana, i-appoint siya ng ibang mga lalawigan. Kunyari, Batangas, Cavite, ganyan. Parang i-adapt, parang ganyan. Tapos pumayag si Yana. Sige, ganun na yung mangyayari sa candidacy niya. Kaya mukhang wala na talagang Iliana Aduana. Jelex, so sa Laguna daw, 1 rep lang. 2 po. Kinumpirma na rin yon na 2 ang kukunin sa Miss Universe Philippines Laguna. So yung pinaka-title holder ng Miss Universe Philippines Laguna, siya yung magsusuot ng Laguna. Tapos may isa pa silang kukunin na mananalo. Siya naman yung magsusuot ng component cities. Kunyari, Calamba, San Pedro, San Pablo. Usually, San Pablo naman ang ginagamit lagi pag Laguna. Laguna, San Pablo. Doon lang naman naglalaro yan eh. Posible yung appointed pero ibang lalawigan na. In-adapt, ganyan. In-adapt, ganun. Ayun na nga, Ralph Domingo na nasagot ko na. Rank, ayun nga, wala nga siniluan me. Wala nga po. Richie, Raven Doctor naman daw. Si Raven Doctor ay magpapahinga muna. Kasi kakatapos siya lang sa Eco. Saan mo siya gustong pasalihin, Richie? Pahuli-huli naman si Ralphin. Dami ko nang sinabi sa MUPH Laguna. I-upload ko itong replay ko sa YouTube. Doon mo na lang panoorin. Ayan. Sabi naman ni Hart, sana mag-grand daw si Iliana kasi si win-win sa universe. Yung grand, posible kay Iliana. Abangan natin yan next year. Siyempre, wala naman nagkukumpirm nan. Yung Iliana Aduana sa grand, abangan natin yan. Yun yung posible. At kung mangyayari man yon, masaya yon. Masaya yon. May mga nababasa pa akong Herlin Budol, Angelica Lopez. Pagpahingahin nyo na muna ulit. Pagpahingahin nyo na muna tong mga to.
Sino po tinutukoy ni Jonas na may magbabalik? Sa mo na balitaan yan, Beb? Hindi po mag-MU page si Eliana, hindi po. Mirna Esguera, Kuya Carl, do you think may pag-asa pa ba ang mga Morena this year sa BBPMI? Kung top performer, meron pa naman, yun nga, Mirna. Kung top performer si Binibining sa Binibining Pilipinas, panigurado may pag-asa pa yun. Yung win-win, hindi pa siya sure. Ayun, kakasabi ko lang ulit kanina. Hindi pa sure yung Win-Win Marquez ha. Pero yun nga, based nga sa mga nakikita niya sa social media, sa pag-iingay nga sa social media, mukhang may makikita nga tayong win-win. Abangan natin yan sa next year. Again, February 15 ang tentative date ng press presentation ng Miss Universe Philippines. So, malapit na. Kasi pag nag-January na, pag nagbagong taon na, pag nag-January 1, mabilis na yan eh. Ang bilis na ng February 15. So, konti na lang para sa mga nag-aabang ng mga Miss Universe Philippines 2025 delegates. So, February 15 yung tentative dates nila. And then, maaga ang Miss Universe Philippines finals kasi hindi sila sasabay sa election. Parang noong 2022, kung naalala yun yung Miss Universe Philippines 2022, maaga rin kasi may election. Tapos, parang ang nasabi rin ng organization is shortened yung Miss Universe Philippines ngayon kasi yung last year, di ba, parang ang concern, masyadong mahaba yung Miss Universe Philippines, yung edition. So, i-shorten nila. Ayun ang sabi, ha. Pero kasi guys, minsan yung pag sinabing shorten yung isang pageant, minsan kasi pag dinadagsa talaga ng mga sponsors, talagang minsan humahaba kasi nga ang daming sponsor, sayang naman kung papakawalan. Kaya humahaba siya minsan, ang daming mga event. Yun. Miss Gigi, hello po. Merry Christmas. Gagawin na din ba win-win same strategy ni MMD, Sam Versosa and Gozo na sa judges? Hindi natin alam yan. Tingnan natin. Jolo, ang fresh naman. Thank you so much. Nakapag-ano lang ako, nakapag-shave. Tsaka may ilaw. Merry Christmas po, Mr. Nednad. Kimberly Ahob for MU. Kung gusto niya, ito yung tiga Isabela, no? May franchise ang Isabela eh. Payag ka ba maging judges? Oo naman. Syempre. Richie Raven, doctor for MGI. Pahinga muna din. Sabi ni Jaja, pagpahingahin nyo na si Win-Win, ang daming girls sa Pilipinas. Correct. Ayun nga yung sabi ko kanina, Jaja eh. Sabi ko, itong mga, sinasabi yung mga pangalan dito, pag actual competition na, pag nagsama-sama na yan, for sure, may mga lilitaw at bago dyan. Itong mga binabanggit yung mga pangalan, siguro, okay sila during their time, during their season. Pero, let's see, baka naman pagdating nitong taon na to, or next year, I mean, baka okay pa rin naman sila. Pero guys, bihira kasi yung mga delegates na nakaka-maintain ng momentum eh. Kunyari, okay sila 2017, 2016. Pero pagdating ng mga ngayon na, 2024, 2025, mukhang hindi na okay. Pero, yun nga, tingnan natin. What's your bet about Isabela sa MU or Binibini? What's your bet about Isabela sa MU? Sino bang Isabela? Isabela na town o Isabelang pangalan? Chances of Krishna sa Miss World 2025 po. Mukhang 50-50 pa kay Krishna eh. Kasi parang yung mga pattern ng winner ng Miss World nito, di ba? Nakita nyo naman. Malayo talaga sa hulmahan ni Krishna. Kaya parang 50-50 pa kay Krishna. Alam nyo naman ang Miss World Philippines, di rin yan matansya. Na-unplace nga tayo last year dyan eh. Gwen na yun, Gwen Fernoil, na talagang ang laki din ng hype nun kay Gwen Fernoil, di ba? Pero na-unplace pa. Ngayon, si Krishna, hindi natin alam. Pero yun, recently nakita natin si Krishna nasa Dubai. Nagkaroon siya ng media tour. Ang ganda-ganda niya. Pero ewan ko yung beauty kasi kung papasa kay Madam Julia, hindi talaga ganun yung gustong beauty ni Madam Julia eh. Kaya tingnan na lang natin. Kathleen Payton for MU. Yung si Kathleen Payton, mukhang sigurado to. Pero ayoko lang din sa akin manggaling. Kasi baka sabihin niya sabi ko. Pero mukhang sigurado to.
Um, Sir Jeff, hello po, Merry Christmas. Dapat daw pagdating sa MU, kitang-kita ang mga tita. Ito, sabi ni Jaja, dapat daw sa MU yung mga bagets kasi nga daw, sa MUPH mga bagets kasi nga daw pagdating sa MU, kitang-kita yung mga tita. Correct, parang last year or yung batch ni Chelsea, di ba? Puro tita yung mga naglabanan. Mahalata mo kasi kung sino yung mga tita talaga. Sabi naman ni Rick, di naman Latina Slayer need sa MU, need nila yung may alam sa business. Hindi naman literal na may alam sa business. Pag sinabing business side, di ba sinasabi, dapat daw si girl may isang biz yung with regards to business side nga, ganyan. Pag sabing business side, ibig sabihin, yung babae marketable. Ayun yung sinasabing business, kineso. Marketable si babae, yun nga, paano magiging marketable pag maraming followers, ganyan. Um, um, Yun, basta marketable, bankable, ganyan. Hindi ibig sabihin na, hindi businesswoman. Hindi businesswoman, beb. Iliana Duana for MGI. Ay, tanda. Mukhang walang Iliana. Ayaw nga magparamdam, di ba? Pili ko tatanta na rin natin si Iliana. Piling ko tanta na si Iliana eh. Annabelle McDonald na lang sa Miss World kesa pare-pareha daw kay Megan, sabi ni Yazid. Si Annabelle pwede. Oo, 'di ba recently na-content ko din 'to eh na maingay nga yung binibining sindangan kasi nga hindi si Annabelle yung nakakuha ng top crowd. Gusto ng mga madlang pageant fans si Annabelle ang manalo. Minsan may mga gantong syndrome din ng mga pageant fans. Kung sino yung sikat, kung sino yung talagang matunog ang pangalan, as in may napatunayan, gusto nila sila yung laging nananalo. So pag hindi nanalo tong babaeng to, minsan ang ginagawa ng mga pageant fans puro bash. So ganun nangyari kay Orsenia. Nakikita ko sa ibang mga pages, binabash si Orsenia. Nung time ng kasagsagan, nakakapanalo pa lang ni Orsenia sa binibining sindangan. So, yun, binabash siya, pinagko-compare pa yung mga picture nila, ganyan na, ito yung nakatalo kay Annabelle, bla bla bla. Tapos pinagdidikit pa yung mga picture, ganyan. So, yun yung minsan mga sakit ng mga pageant fans. Pag hindi nanalo yung bet nila or yung kung sino mang beauty queen na naungusan, ganyan, ganyan, binabash nila, ganun. So, yun nga, hindi nga nanalo si Annabelle, di ba? So, ayun, tamang-tama. Siguro hinaantay siya ng Miss World. Malay nyo, dun pala talaga siya, no? Miss World Philippines. Kasi mukhang hulmahan niya rin naman yun. Tapos, yung binibining sindangan, hindi lang ako sure kung dun kukuha ng representative for the Miss Universe Philippines. Kasi ang sindangan, meron silang franchise. Kinumpirma yan eh, na may franchise ang sindangan. Kakabili lang nilang franchise. So, magde-debut sila next year. Pero hindi ko lang alam kung dun manggagaling. Or sa Miss Universe Philippines Zamboanga del Norte. Ang Zamboanga del Norte kasi may franchise din eh. Yun yung mga kumpirmadong may franchise. Pwede ba siya sa Miss World? Pwede. Yung beauty ni Annabelle, pwede. Kung pagkukumparahin nyo yung mga previous winner ng Miss World pageant, yung mga puti, yung mga blonde, same hulmahan sila nila Annabelle. Tsaka alam niyo yung kwento ni Annabelle, di ba? Kung nasubaybayan yung Miss Universe Philippines 2022. Orphan, ganyan siya. Orphan, ganyan. Yung mga ganun. Pwede din sa MI, parang hindi. Iba yung mga gusto kong pang MI. Kasi si Annabelle pang Miss Universe caliber na talaga eh. Miss Universe caliber, Miss World. Pero parang iba yung MI. Sir Mario, hello po. Please make a video about MUPH Iligan. Where SL Pabilaran. Ay, dyan ba lumaban si SL? Talaga. Actually, nag-iisip na ako na mag-create nga ng video about kay MUPH Iligan. Kasi ang problema, hindi ko mabuo yung story. Hindi ko mabuo kung ano yung sasabihin ko kay Iligan. Sabi ko, anong special kay Miss Universe Philippines Iligan? Kaya minsan yung iba guys, nagre-request kayo na create a content, create a video kay ganito. Hindi ko mabuo kasi yung storyline, wala akong masabi kaya hindi ako makapag-create. Madaling mag-create ng content pag alam ko yung sasabihin dun sa girls. So sabi ni Sir Mario, nakalaban niya pala dito si SL Pabilaran, nag-place ng tourism. So madali itong gawa ng kwento pag ganyan. Pero hindi ako aware na dyan pala si SL nang galing.
Si Esel Pabilaran, speaking of Esel Pabilaran, paikot-ikot na rin 'to 'no, ng mga sinasalihan. Nung Miss Universe Philippines 2023, nag-audition 'to pero hindi siya nakapasok as finalist. Nandun ako no'n, eh, nung final selection eh, ta's nandun si Esel, nakapula siya, ganda-ganda niya, pero hindi siya nakapasok ng finalist nun. To think galing na siyang ano, Binibining Pilipinas noong 2022, pero hindi pa rin talaga kinaya. The King, Imelda Schweigert for Miss Planet, pinababa mo naman. Pina, pinababa mo naman, utang na loob naman. Patch Magtanong for MUPH. Tigil-tigilan nyo na si Patch. Tigil-tigilan nyo na si Patch. Wala kayong makikita ang Patch Magtanong. Tsaka kahit may makita kayong Patch Magtanong, guys, maraming ang daming bago. Ang daming bago ngayon. Baguio na lang eh. Tingnan nyo yung Baguio. Yung Miss Universe Philippines Baguio. Ayun. Kaya, yun nga. Ang daming bago. Angelica Lopez for MGI. Tigilan nyo na rin yan. Reman, opo, kakanta ko, Reman. Yung araling ako. Hindi, yung setup ko kasi pang podcast to. Eh, sakto, pagkatapos ko mag-shoot ng podcast, nagla-live akong ganito para hindi sayang yung setup. Tsaka yung ayos. Raven Doctor po, saan pwede sumali na pageant? Kung saan niya gusto. Pagpahingahin na rin muna. Anyways, guys, again pala podcast, Carla Yola YouTube. Mas mahaba yung uploads dito. So, currently, since wala pa naman tayong mga pageant ganap, ang mga naka-upload na episode dito is yung mga pan-throwback. Pero, ang pinaka-last dito is yung naganap na press con for the Miss Universe Philippines 2025/Christmas Party. So, ayun yung last na mapapanood nyo dyan. Pero, meron ako dito Miss Charm. Ayan, trending nga yung Miss Charm na content ko dito. Yung katatapos lang na Miss Charm. So, ayan, kung may mga time kayo, pakinggan nyo lang. Utang na loob, pakinggan nyo na. Pero yun nga, maraming salamat na sa mga nakapag-subscribe tsaka sa mga nakikinig or nag-stream na nitong playlist kasi nga po, nabuo ko na yung watch hours. So, maraming salamat. Nag-aantay na lang ako ng update for monetization. Monetize na. The finale look, The finale MOOC. The finale MOOC na Miss Cosmo Thailand, sumali pala ng Miss Grand and MUT, tapos laging runner-up. The King, sino tong finale MOOC? Sana may regular sked ng live sa Lighty. Oo nga, jajayin yung i-workout ko soon. Kasi feeling ko, mas madaming viewers dito sa TikTok kaysa sa YouTube. Kaya dito ako nagla-live. Ito si Shopee Philippines. Baka daw si Hannah Arnold instead of Patch. Actually, ito yung pinakapakiramdam ko, Hannah Arnold. Nakita ko din to sa isang kanina to? Kay M Pageantry ko na ata nakita to eh. May post si M Pageantry na parang kamay pa lang Hannah Arnold na eh. Tapos nag-message ako kay M Pageantry. Papabulong naman, ayaw bumulong. So, ayun. Yung Winwin Marquez Giro, hindi po legit. Wala po akong alam dun sa Winwin Marquez, pero abangan na lang natin. As in, wala talaga akong alam. Wala nagko-confirm sa akin. Kahit nung Christmas party namin nung nakaraan, di ba, nandun yung mga ibang mga pageant medias, wala talaga nagsasalita, tikom ang bibig. Lahat tikom ang bibig. Kasi syempre, ayaw din naman kasi nila, nasa kanila manggaling, ganun. Kasi mamaya hindi naman pala totoo, tas sa kanila nanggaling, di ba? Kaya wala talaga nagsasalita. Kaya lahat tayo, abangan talaga natin na lang. Samantha Bernardo po nagparamdam na, pagpahingahin na, utang na loob, Richie, pagpahingahin na rin natin. Thoughts about Nietzsche Orsenya na banggit ko na kanina. Ito yung topic namin kanina, si Nietzsche Orsenya. Sino bet mo sa pambato sa Laguna? Sa San Pedro. San Pedro, Laguna. Jules, hello. Pero malakas daw guys sa Miss Universe Philippines Laguna yung matangkad. Nakalimutan ko na yung pangalan. Basta yung pinakamatangkad sa kanila. Shopee Philippines, hello. Katrina Di Maranan,
X yung Katrina de Maranan, wala nang Katrina de Maranan feeling ko. Yung Kat Legado mukhang ano pa yan, mukhang tunay. Rake, opo, ako na. Carlo Yola for MU. The King. Sino nga si Mook? Hindi ko kilala yan. Mook ng Thailand. Rina Mayer for MUPH. Anong represent ni Rina? Saan siya sasali? Tanyo. Again, yung mga ganyan-ganyan, yung mga Rina Mayer for MUPH, kailangan na dumaan sa accredited partner. Ngayon, kung hindi yan i-appoint ni accredited partner, hindi rin yan makakasali. Ang gagawin na ni Rina, kunyari, wala mag-a-appoint sa kanya, sasali siya sa local pageant. Kung may local pageant dun sa gusto niyang salihan, mga ganon. Kunyari, si Rina Mayer, tiga Makati. Wala namang franchise ang Makati. Saan siya sasali? Ganon. Magpapa-appoint siya. Pulin for MUPH. Utang na loob din. Utang na loob din. Pagpahingahin na rin natin. Pagpahingahin na. Thoughts about Vina. Pagpahingahin na din. Hindi, wala naman kasi kung paki sa Miss Universe Thailand. Pero si Vina, siya yung bet ko dun time nila Antonia. Ngayon, malaki daw yung ugong-ugong na sasali ulit si Vina. Pero wala naman kasi kung paki dun sa pageant nila. Kasi pageant naman na nila yun. Bianca Tapia for MUPH. Ito si Miss Hawaii, di ba? Tigilan na din. Si Bianca Tapia, kung sasali siya, saan siya sasali? Di ba, ito si Philcom of Hawaii. Ongoing na ata Miss Universe Philippines Hawaii. So, wala na siyang chance. Kung Batangas, tapos na rin ang Miss Universe Philippines Batangas. So, saan siya sasali? Bianca Tapia for MEM, Mayor MU. Tigilan nyo na din. Bakit diba pinapaikot-ikot ang mga babaeng to? Hilong-hilo na. Kunyari, may isa kayong favorite na queen. Guys, wag nyo nang paikot-ikutin. Nahihilo na sila. Kathleen Payton, bet ko talaga sumali. Itong Caitlyn Payton, mukhang ano yan. Mukhang merong Caitlyn Payton na makikita. Although hindi confirm, pero ito talaga yung parang mukhang 100% accurate sa lahat ng mga naglalabasang mga ngayon kung sino yung sasali. Tapos may isa pa naglabas na Si M Pageantry din ata yung naglabas. Kasi si M Pageantry, guys. Si M Pageantry kasi legit ang mga ano nun. Pag naglabas yun ng mga ano niya, mga ganyan, naman tawag sa ganyan, mga pati na kung sino yung mga sasali or kahit yung mga dati pa, legit talaga. Rumor, dahil blind item. Ayun. Blind item, rumor. Dahil pag naglabas yun, sa M Pageantry, check nyo sa Instagram, M Pageantry. Legit yun pag naglalabas yun. Kasi, malaki yung network nung admin nun. Kuya, support mo ako. Jessica! MU Spain Journey. Legit ba yan? Miss Universe Philippines Spain? Or Miss Universe Spain ka? High schools ko Dark Horse talaga mananalo this year, sabi ni Migs. Mukha din, pwede din. Guys, alam niyo naman siguro kung bakit nagpapapanalo minsan ng Dark Horse, di ba? Alam niyo naman siguro yung ano doon, yung kwento kung bakit minsan Dark Horse yung nanalo. Minsan hindi nagpapanalo ng mga ano talaga, top favorites or yung mga galing sa ibang pageant. Ayun, alam niyo naman na siguro yun, no? Rufy Trinidad, Maureen Montaigne. Ayoko na rin makita si Maureen Montaigne sa ibang pageant. Okay na ako sa Globe niya. Okay na ako sa Globe stint niya. Jolo, bakit nga ba quiz? Ikaw na mag-isip. Although hindi naman confirm yung reason na yun. Pero kung ano-anuhin nyo, kung pagtatagpi-tagpiin nyo talaga, totoo naman kasi talaga kung bakit minsan ng organization hindi nagpapanalo ng mga gantong delegates. Teresita Sen for Miss Universe Philippines. Ipapasok si Win-Win Philco placement ni Girls is 4th runner-up. Second runner-up or first runner-up.
Bakit mo na-feel, Mix? Ito baka si Mix ang sumagot sa atin. Ayoko lang sa akin manggaling. Malay naman natin si Mix ang sumagot. Stacy, MUPH pa ba? Feeling ko pahinga na rin to. Pahinga na rin muna, anak. Spain 2025 pero European designer dress, Miss Sohi. Sayang natin Filipino creation. Uy, ang galing. Good luck sa iyong journey, Jessica Sain. Legit ba talaga, Jessica? Hindi mo ako pinaglololo ko. Katarina Rodriguez. Ito mukhang naniniwala rin ako dito sa mga rumored na lumalabas ngayon na Katarina Rodriguez. Pero kasi recently nakita ko si Katarina Rodriguez, hindi pa ganun kalaban-laban yung katawan. Pero malay naman natin, no, naghanda na talaga sila. Any idea sinong celebrity na sasali sa regional MUPH? Wala po akong idea, Mr. Nad. Pero ito din ang nakumpirma. Kinumpirma rin to ng Miss Universe Philippines Organization last Saturday dun sa Thanksgiving dinner na ito nga daw ang isang kaabang-abang sa Miss Universe Philippines 2025 dahil may mga matudog na pangalan, may celebrity, ganyan. Hindi ko lang alam kung saan manggagaling tong mga celebrities na to. Wala talaga akong idea. Ito sabi ni Migs, ayaw daw kasi ni Blank na binibini. Itong ayaw ni Blank na binibini, wala naman nakapag-confirm nan, guys. Hindi ako naniniwala dyan ng ayaw ng organization ng binibini. Wala lang siguro talagang binibini na kaya pang iakyat pataas kaya hindi na nanalo. So hindi ako naniniwala sa ganyang sabi-sabi na ayaw ng organization na galing binibini. May isa pang Migs, may isa pang dahilan kung bakit. Yung Gabby Garcia, feeling nyo ba sasali si Gabby Garcia? Feeling ko hindi. Feeling ko may isa. Sino tong isa? Hindi Gabby Garcia eh. Hindi si Gabby Garcia. Magbagit pa kayo ng isang pangalan. Mirna Esguerra, utang na loob. Pagpahingahin mo na si Nicole Schmidt. Diyos ko si Nicole Schmidt, kung alam mo lang Mirna Esguerra, parang 2007 pa ata yan nagbinibini. Tapos bumalik yan ng 2012. Utang na loob Mirna Esguerra. 7th MI. Kelsey Merritt, hindi po. Guys, si Kelsey Merritt malabo nang sumali yan. Kasi babagayin nun yung mga contract. Ang ganda ng trabaho ni Kelsey Merritt. Sa tingin mo, i-give up niya yon. Natulog na ako nung top 5. Natulog na ako ng top 5 kasi akala ko sa Stacy na Tisa. Pagising ko iba nanalo, sabi ni The King. Ruru, Merry Christmas. Hello po. Gabi Lagman. Sino tong Gabi Lagman? Faith De Silva, hindi po. Malabo yung Faith De Silva. Tsaka, pang beauty queen yung ano ni Faith De Silva, hulmahan, pang beauty queen. Pero may kulang kasi kay Faith De Silva eh. Ruru, pagpahingahin na rin sa Pauline. Ito sabi ni Vienny, Nelia Alsor, ito Miss Earth Philippines 2021 to, di ba? Walang paramdam eh. Shafi. Yes, Shafi. Love you. Fiang for MUPH. Bakit si Fiang? Anita Gomez, sabi ni Yun. Tingin mo kaya, sino ang Miss Universe Philippines tagig? Baka si Katrina Legado ulit. Yan. Ayun yung 100% na feeling ko. Katrina nag-reformist kasanggayahan. Utang na loob din. Ito Shopee Philippines. Sabi ni Shopee Philippines, thought ganyan daw si Aya Abesamis. Recently, parang nag-comment ako dun sa isang, hindi ko alam kung sino to, page siya dito sa TikTok, na ang content nga daw na parang yung feud between Catriona at Tisa in 2018, parang ganyan. Nasa nag-comment ako doon, ang kinoment ko, na kung alam lang nila ng pinakamatinding rival talaga yung 2018 is si Aya Abesamis sa si Catriona Gray talaga.
So, naniniwala ba kayo doon? Sa mga nakaabot ng 2018, binibini, yung mga nanditong viewers natin, kung nasubaybayan nyo talaga yung 2018 Binibining Pilipinas simula day one, di ba, ang matindi talagang rival doon si Aya Besamis tsaka si Catriona Gray. Kung alam nyo lang kung paano nakikipagbardagulan ng mga fan ni Aya Besamis. At ayun pa talaga yung akala ko. Noong 2018, akala ko kay Aya talaga ibibigay yung corona. Doon ako kinabahan noon. Oo, noong 2018, sabi ko, "Shit, baka si Aya pa yung mananalo, mga ganyan." Iba talaga yung hype ng candidacy ni Aya noon, noong 2018. Um, ano preferred mong ipadala sa MU? Tao, charot. Ano preferred mo ipadala sa MU next edition? Baguhan or Bucanora? Bucanora. Depende, Tigs, kung si Baguhan ba talagang sobrang standout, ganyan. Ganun, depende. Depende kung ano yung makikita natin. The King, thought gago ko si Angelique De Leon. Bet na bet ko si Angelique De Leon 2016. Oo, kung natatandaan mo yung mga Angelique Queens, ayun yung mga tawag sa mga, ano niya nun, di ba? Sa mga fans, Angelique Queens, may hawak pa ako ng number 8 eh. Number 8 siya nun, di ba, noong 2016. Tapos, ano siya nun, Latina. Latina ang pinipeg ni Angelique De Leon nun. Pero ang best look niya talaga, or yung best version niya, 2017. Kaso talagang ayaw talaga bigyan ng title. Yon, Samantha Bernardo. Samantha Bernardo for me noong 2018. Si Sam noong 2018, hindi siya sikat. Bulang ako, wait. Hindi siya sikat noong 2018 si Samantha Bernardo. Parang bigla na lang yung bumulusok. Yung parang, saan to nang galing? Ganun ang eksena ni Samantha Bernardo. Napansin ko dalawang Katrina nag-represent ng Taguig. Sa MU page at magkamukha sila. Magkamukha ba si Katrina Dimeranan at si Katrina Legado? Hindi naman, di ba? The King, do you think Samber may crown nung 2019? Noong 2019, oo, dapat yung kay Samantalo, dapat kay Samantha Bernardo na binigay dapat yun yung time niya eh. Kaso again nga guys, kasi ang organization minsan, may mga favorite talaga. Kunyari, itong babaeng to, favorite na niya since day one. Mahirap na may alis minsan yung sa judges organization. Kaya sila yung binibigyan ng corona. At alam nyo yan, kasi minsan kahit sa school kayo, mga school pageant na lang, di ba? Minsan may mga magagaling talaga hindi nanalo kasi nanalo yung favorite. Maureen Montaigne sa pa-please. Pahinga na rin. Di pa din ako namumuvan kay Kylie Versosa. 2016 Binibining Pilipinas. Wala. Bagay talaga si Kylie sa MI eh. Imagine mo na lang kung hindi nag-MI si Kylie doon, hindi wala tayong isa pang crown sa Miss International, di ba? Kasi pang MI talaga siya. So, uso talaga ang Vietsin sa pageant. Uso talaga yan, Jolo. Kahit sa mga small barangay, sa school, kahit saan talaga. Pero hindi naman madalas. Pero normal na lang iyayari. Diyos ko naman, Jolo, para ka naman pinanganak kahapon. Ayo, Fai. Nakakaluwag na kasi may pa-mic na tsaka may pa-headset. Kasi nga po, ginagamit ko sa podcast. Ito, ginagamit ko siya sa podcast. Pang tape ako ng podcast or nagsushoot. Ito nga po. I-add nyo na ako. I-add. I-subscribe. Carlo Yola kasi mahaba yung mga tsikahan dito. Kaya nakaka-LL na tayo. Ito, APT. Chichi ni pageantry na baka magulat daw tayo. Hindi natin inaakala na talagang ipadadala sa MI. Ooh. Sige nga, babasahin ko yan mamaya. Migs, hello. Next year, Best in National Costume ulit tayo. Oo nga, Best in National Costume, Best in Gown, Miss Photogenic, Best in Swimsuit. Sige. Ayan, hindi ka pa pala nakasubscribe. Faisal. Mag-subscribe ka na, utang na loob.
Gabby Garcia or Sanya Lopez? Si Gab. Bakit yung pinagpipilitan si Sanya Lopez? Bakit ito lagi ko naririnig yung mga pangalan or nababasa yung pangalang Sanya Lopez? Ay, Miss Gigi, salamat po. Ayan, napanood na daw ni Miss Gigi. Kuya Carl, sasali ba talaga si Patch magtanong sa MUPH next year? Hindi po. Hindi po. Hindi pa ako naniniwala sa mga lumalabas na ano until wala tayo nakikitang confirmation. Teka lang, babasa lang ako kay ano. Babasa nga ako, wait lang. At punta ako sa page na M Pageantry. Fiang for MU, utang na loob. Utang na loob dun sa Fiang for MU. Ito guys, dito ako minsan kumukuha ng chichi kay M Pageantry. Legit minsan ang mga chichi nito eh. Ayan, punta kayo dyan. Ayan, Fi, thank you. Dan subscribe na daw. Again, subscribe na. Subscribe na mga me. Iliana for MGI. Iliana. Wait lang. Ito, sabi ni The King, grabe daw si Riza Santos. Naabutan ko ba ito si Riza Santos? Kasi, college, high school ata ako nito, 4th year high school. Riza Santos. Pero una ko siya nakilala, PBB. Oo. Pero nauna at PBB, pagpasok niya ng PBB, nag-Miss Earth na ata to. 2007. Tapos Miss World. Miss World 2013. Miss Universe 2013 din. Pero wala na. Tapos na rin yung ano ni Riza Santos, yung Golden Years. Tagal na yun. Tagal na, 10 years ago pa yun. Again, Carl Loyola. What's up, guys? Carl Loyola. What's up? Miss Gigi, hindi ko pa nakikita yung Miss Palawan Kineso. Miss Palawan MUPH. Arman Salon. O nga, no? Arman Salon. Sino sa tingin mo yung another MPE queen daw na sasali sa MUPH? MPE queen. Wala akong idea. MPE queen. Wala akong idea, be. Wala akong idea, be. Tama rin yung decision ni Krishna na umalis sa Charm. Correct, The King. Nabasa ko rin yan eh. Nabuti daw nag-back out si Krishna sa Miss Charm. Kasi wala talagang pagkakaiba yung mangyayari sa kanya sa nangyari kay Kayla. Kahit sabihin natin Krishna pa yon. Again, Carlo Yola, YouTube. Miss Gigi, 5'10", half German. Sige. Check natin yan. Shafi, Kuya Carl, kiss mo ako. Sige, kiss. Kayla Jen Carter for Miss USA. Kung gusto niya. Courtney, Kayla Jen Carter daw. So again, Miss Universe Philippines, mag-start na siya next year. February 15 yung tentative date for the press presentation. Collab kayo ni Diva. Busy rin si Diva eh. Wala kaming schedule talaga ng live kung kailan na lang talagang maisipan. Siguro pag Miss Universe season na, The King. Miss Universe Philippines season pala para marami tayong pag-usapan. Pag ano na. Tawag sa haircut ko, hindi ko po alam. May pinagaya lang ako dun sa barbershop. Yung kuya ganto, may 'di ba sa barbershop? Na kuya ganyan. Mix sabi ni Migs, ano pala issue ni Jonas and Kat dati? Alam mo na yun, pero wala naman nag-confirm na ganun talaga yung issue nila. Yung mga issue ganun ay mga fans lang din ang gumawa. Wala naman nagsabi na ito yung issue namin, hindi kami okay, ganyan. Mga fans lang naman din ang gumawa. Pero kinontent ko yun dati, ha. Ay, si Kim Ross. Ito si Kim Ross, nabalitaan ko rin to. Kim Ross, sasali sa MUPH 2025. Nabalitaan ko din yan. Kay M Pageantry ko rin ata nabalitaan yan. Na ang pati niya,
may sasali daw na from 2016-2017 era, ganyan, na, na, na disqualified nung time na yon pero ngayon magbabalik. So, ang mga fans, sinabi nila, Kim Ross, ganyan. Pero ano bang itsura na ngayon ni Kim Ross Williams? Naalala ko pa ito noong 2016, yung unang naging matunog yung pangalan nan. Tapos nakita ko yung mga picture. 5'10" kasi yan si Kim Ross Williams. 5'10". Tapos yung mga time niya, nung ganong era, bihira ang matatangkad. Tapos biglang lumabas nga si Kim Ross Williams. Tapos ang ganda-ganda niya. Ano pa lang, yung numbering pa lang noon. Numbering pa lang, tapos yung unang lumabas yung mga picture ng mga girls. Ang ganda-ganda niya, ganun. Tsaka bihira lang kasi makakita ng mga ganong itsura. Ganong itsura. Mga ganong kalibre noong 2016. So yun. Tapos na-disqualified nga. The King, Meiji Cruz, favorite ko rin. Mabait din yan si Meiji. Jasmine Umali. Ito yung isa pang sayang yung Jasmine Umali. Pero sayang kasi nga parang ganda-ganda nga ng overall ganun. Pero parang hindi na rin natin yan makikita sa mga susunod kasi nga alam niyo naman yung religion niya. Baby Rona. Ito sabi ni Baby Rona. Ano daw advantage ni Wilwin sa iba kahit daw maliit siya? Yung pasarela niya. Maganda pasarela ni Winwin. As in, dancer kasi at ayun yung advantage pag dancer ka. Pang-Amazona yung ano niya, yung pasarela. Panoorin niyo ulit yung Binibining Pilipinas stint niya. Or kahit yung ano niya yung Reyna Hispano-Americana niya, ang galing. Oo, kahit maliit. Pero yun nga lang talaga yung disadvantage ni Winwin, yung height. Kasi kahit ako gusto ko talaga matangkad Pero ganda talaga ng pasarela niya. Tapos si Winwin, akala ko pa si Winwin noong 2015, akala ko siya talaga yung mananalo. Sabi ko, Winwin Marquez na to, ganito. Kasi usually, di ba pag Binibining Pilipinas, pag malaki yung hype ng candidacy mo, kasi ang laki ng hype ng candidacy niya noon, pag malaki yung hype sa'yo, malaki yung clout, minsan siya talaga yung pinapanalo. Tsaka kasi yung time na yon, syempre, anak siya ni Joey Marquez, Alma Moreno, Showbiz Clan. Ang laki talaga ng hype kay Winwin. Tapos sabi ko baka ipanalo na to ni Miss Araneta. Tapos, laki talaga ng hype nung kay Winwin. Tapos, deserving din naman kasi si Winwin kasi ang galing niya nung competition. Siya yung nanalong best in talent kasi ang galing naman talaga ng talent. Ang galing sumayaw, ganun. Tapos, siya ba nag-miss, hindi siya yung nag-miss photogenic. Di ba mga nakuwang special award ni Winwin nun? Marami rin siya nakuwang special award Parang 3, ganyan. So, ayun, ang galing din kasi ni Winwin. Kaya sabi ko, baka ibigay na dito ni Miss Araneta yung title. Tapos pagdating sa Q&A, ang galing din ni Winwin. Ganyan. Pero talagang, jog jeans, siya rin ata ang jog jeans nun. Pero talagang hindi binigay talaga sa kanya, no? Kaya, ayun. Janicel Pia at Winwin daw, grabe. Oo. Tapos pang last si Winwin nun, di ba? Last candidate siya. Grabe yun. 2015. Tapos ang galing-galing niya. Tapos ayun nga, hindi talaga binigay sa kanya kahit yun, magaling siya, ganun. Si Pia kasi, actually hindi na ako makapia ng 2015 Makapia ako noong 2013, ganda-ganda ako sa kanya. Tapos 2014, bumalik siya, si Pia. Makapia pa rin ako kasi sabi ko, sana manalo na si Pia, pero talagang ayaw talaga ibigay kay Pia. Tapos talagang nag-ano pa sa Q&A. Nagkaroon pa ng mishaps, di ba? So talagang hindi niya time yun. Tapos yung 2015, hindi ko na niruro talaga si Pia noon. Kasi nga, ang dami ng mga magagaling, ang daming, nandyan si Kylie Versosa noon. Pero kasi si Kylie hindi naman okay noong 2015. Tapos yun nga, si Winwin, ganun. So last minute, nag-win-win talaga ako. Kasi nga, nakita ko si Winwin na talagang ibang finals. So last minute na pa Winwin Marquez na ako. Pero yung nag-umpisa, hindi ko bet si Winwin noon. Kasi sabi ko, ano ba to? Artista na nga to, ganito. Parang gagamitin lang yung clout, ganyan. Gagamitin yung clout ng clan, ganyan. Yung parang artista ka na, be, tama na, huwag ka na mag-beauty queen, parang ganun. Kaya hindi ko siya bet nun. Pero nung mga kahuli-hulihan na yung matatapos na, last minute talaga nag-win-win talaga ako. So, yun. Kuya Carl, if ever sumali si Kayla, ulit, tingin mo may chance siya sa Miss Earth. Utang na lo. Huwag yun ang paikot-ikutin yung mga gantong babae. Bakit nyo ba pinapaikot-ikot? Yung kunyari, nakita nyo si Kayla, nag-miss charm, tapos irarally nyo na naman ulit sa mga ibang pageant.
Parang iba naman. Um, Feel ko kaya di mananalo si Winwin kasi ni-reserve for 2016. Feeling mo ba? Hindi, kasi kung nag-2016 siya, hindi, pwede din. 2016 si Maxine Medina yung nanalo. Sino ba yung mga okay? Si Kylie Versosa kasi yung pinaka-okay talaga ng 2016 eh. Feeling mo ba? Ganon? Pwede. Pwede. Oo, pwede. Kasi hindi din siya sumali ng 2016. Um, bam, 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 bam. um, Cordobes. Tigil-tigilan nyo na rin si Nicole Cordobes. 2016 Mariel De Leon for MU. Ni. Opo, Fei ako na. Kuya Carl, hindi po ba talaga siya sa MU page? Hindi na po. Si Eliana, hindi na po. Hindi na. Na-explain ko na siya kanina. Ako, bakit hindi? Tingin mo yung mananalo ng MU page next year, Tagaluzon. Mix Tagaluzon? Depende. Tingnan natin. Di pa naman natin alam kung sino yung mga malalakas ngayon eh. Si Bella Ismael, sayang din na nag-try ulit. May mga binibini dati, kung natatandaan niya, may mga binibini ko na feeling natin nire-reserve yung Corona sa kanila for the next year. Pero parang hindi na sila sumali, no? So, isang example para sa akin, Charmaine Elima. Charmaine Elima. Kayo ba, sinong example sa inyo? May mga girls ba kayo na sa tingin nyo na hindi sila nanalo nung gantong year nila kasi parang feeling nila i-reserve sana sa kanila next year kung sasali sila pero hindi sila. Pauline. Sabi ni Jessica Kat Johnson. Katrina Johnson. Pwede. Opo, ako nga po. Maria Isabela David. Tara Valencia. Si Tara. Hindi, binigay kay Tara yung Supre. Hindi na siya makakasali ulit eh. Isang organization ng the Miss Philippines at Miss Philippines Universe. Miss Universe Philippines pala. Anyari kay Sovereign, hindi ko rin po alam. Actually, gusto ko rin malaman kung bakit naglaylo siya sa pagko-commentary. Baka naging busy. Random. Thoughts daw sa circulating about MMD joining MGIPH. Ano lang yun, clout lang din. Nakikipagharutan lang. Humaharot lang. Ganyan. Siguro if meron naging runner-up si Stacey Gabriel sa Binibining Pilipinas. Siguro if meron man, yung naging runner-up si Stacey Gabriel sa Binibining Pilipinas 2022. Pwede? Pwede, Binatog. O nga, no? Tsaka Binatog yung pangalan mo, ha? JC, hello, Merry Christmas. Sige, Steve daw walang palagalaw ng baso. Godines. Walang Godines ngayon. Wala kayong makikita kasi wala rin naman paramdam to eh. Pero gusto ko rin to. Meron akong content na isama ko si PB Godines. Punta kayo dun sa YouTube. Yung mga best in long gown. Yung mga favorite evening gowns ko for the year 2024. So, sinama ko si Phoebe Godines kasi gandang-ganda ako sa gown niya during the Binibining Pilipinas 2024. Ito. Ito may top picks. Panoorin nyo to. Nasaan na? Ito may top picks. Panoorin nyo siya. May top picks. Ito yung mga top 11 favorite evening gowns na nakita ko this year. And news po kay Pauline, pahinga na rin po. Shani, oo nga po, ito nga po yung napag-usapan natin kanina. Siren Saturn, guys, iba na rin yung itsura ni Siren Saturn ngayon eh. Kung ano yung Siren Saturn ng 2017, hindi na rin ganun yung itsura niya ngayon. Kaya may hirapan na rin tayo dyan kahit iralin nyo kung saan. Maureen Robelwitz. Bakit si Maureen Robelwitz? Hindi ka ba nauumay kay Maureen?
Binigwasan. Oh, ano meron kay Gab? Binigwasan, ano meron kay Gab? Um, Nike Demura. Ano pa? Feifei? Ano pa? Paano muna? Pahinog muna. Feels ko, Maria. Feel ko, Christine Abelio yung MUPH 2021. Ano meron, Binatog, kay Christine Abelio? Si Carvalho matangkad. Yes po, si Gabriela Carvalho. 5'10", matangkad at doktora. Pero ewan ko, ang ano lang kay Gabriela Carvalho, parang mahina lang appeal. Hindi ko lang alam pag nag-start itong Miss Universe Philippines kasi nung stint niya dun sa Miss Universe Philippines Cebu, nakukulangan lang ako sa stage presence. Ewan ko lang pag ito na, pag nagsama-sama na ibang mga delegates. Michelle versus Celeste. Sabunutan. Eh di sabunutan. Time for Sorsogon, Isabela Galleria, sabi ni Gerald. Eh hindi nga nagpaparamdam ang Maria Isabela Galleria eh. Saan mo naman uhugutan yung candidacy ni Isabela Galleria? Tsaka wala atang franchise ng Sorsogon. Carlan Beltran. Saan po siya? Thoughts on win-win on MU page. Tingin mo may win. Medyo malayo sa prototype. Actually, totoo, Bray. Kaya nga hindi rin ako excited sa candidacy ni Win-Win. Kasi kung hinahanap natin ngayon is yung prototype ng Haluira, malayo talaga siya. So, kaya hindi rin ako ganun ka-excited sa candidacy. Excited ako kasi pag nandyan siya, syempre yung clout, yung show, kumbaga abangan natin siya, ganun. Pero kung tama ba maging representative for the Philippines, yun yung tanong. Si Nishi ba or Nichi? So, Rosenya, yun nga po, nasagot ko din to kanina, hindi ko lang alam kung siya yung ipapadala ng sindangan. Hindi ko alam kung sa binibining sindangan yung franchise ng Miss Universe Philippines sindangan. Pero ang sindangan ay may franchise. Pero feeling ko sa kanila, kasi kaya sumali dyan si Annabelle eh. Kasi hindi naman sasali dyan sina Annabelle, sina Yvonne Ortega. Kung walang representation after. Feeling ko sila yung magpapadala ng Southern Leyte, Carlian Beltran. Nanalo na siya. Nanalo na siya dumplings. Or inappoint siya or ongoing ba yung pageant. Siya ko mamaya. May mga nagsisend din sa aking mga picture eh. Na kuya, ito yung nanalong Miss Universe Philippines ganto, chuchu. Kasi nga, nagre-request gagawan ko nga ng content. Eh, kaso, hindi ko makakuha ng mga information about this delegate. Kung saan sila nanggaling, kung ano yung information, anong mga background nila. So, hindi rin ako makagawa ng script ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin, ito, nanalo na. Si Chuba ang nanalo ng Miss Universe Philippines. Kinoronahan siya noong December 8. Natalo niya ang 17 candidates. Pagkatapos na, Ayun, kaya naghahanap din ako ng mga information sa mga girls na to. Kaso ang hirap humanap minsan eh. Kung hindi pa isisend sa akin. Thoughts on Mr. Gun Pampanga. Napanood mo na ba, The King? Napanood mo na ba? Meron akong video. Napanood mo na. Janela Quaton for Miss Universe Philippines. Pagpahingahin na rin, Benedict. Grabe naman si Binigwasan, no? May na-confirm ako dyan. May isa pa ako na-confirm about dyan. Si Tala dapat mag-Miss World. Actually, pwede. Pero parang bet ko siya mag-Miss Grand. Kasi ang tangkad, tas Diyosa. Tatrain. Jeff, hello. Nikki. Si Nichi, okay siya for Miss Earth. Oh. Angelic Manto for Miss Earth. Ito na naman sa pinaikot-ikot. Isa naman, huwag mo nang paikot-ikotin sa Angelic Manto. Miss Universe Philippines nga ang gusto. Maghanap naman tayo ng mala Miriam Kiambao, sabi ni Manny. Correct, Manny. Na, ito nga recently, pinanood ko ulit yung kay Miriam kasi
nakakita ko ng mga kumalat na picture ni Miriam, yung gown niya. Tapos sabi ko, ang ganda ni Miriam during that time. Kasi noong 1999, bihira naman talaga tayo makakita ng ganung caliber kasi 1999 pa yun. Bihira yung mga ganung babae. Tapos ang ganda-ganda ni Miriam. So, pinanood ko ulit yung Miss Universe 1999. Sabi ko, grabe to si Miriam. Ang ganda-ganda. Tapos kung yung caliber ni Miriam noong 1999, ganun yung caliber ngayon, mananalo pa din eh. Oo, yung parang kung anong ginawa ni Miriam noong 1999, in ba rin ngayong 2024 sa 2025. Ganun-ganon. Tapos ang hahaba ng mga bias. Tapos talagang prim and proper. Tapos ano lang yung smile niya parang natural lang, na sakto lang, ganyan. Tapos Pinay na Pinay, morena, mga ganun. So panoorin niyo ulit yun kung may time kayo. Miss Universe 1999. Nadali lang talaga siya sa Q&A nun eh. Oo nga, Shopee. Oo nga. Trisha Martinez, MI prototype. Hindi eh. Kasi kung MI prototype siya, sana siya na yung nakoronahan 2 beses na rin kasi. Malay natin, Miss Universe, Philippines. Oh. Thoughts on when kaya magpadala sa mother? Bray, thoughts on when kaya magpapadala ng mother sa MU, ang MUPH? Feeling ko hindi pa handa ang Philippines. Hindi ang organization, kundi ang mismong Philippines ang hindi pa handa sa ganyan. Kung naaalala nyo, di ba ang Black Pinay, ang tagal bago nakapagpadala ang Pilipinas. Nito lang ngayong taon. Kasi parang hindi nga ready. Yung mga ganun. Kasi alam niyo naman minsan ng stereotypes pagdating sa mga morena, black, di ba? Dito pagdating sa Philippines, ang standards kasi ng beauty natin dito, maputi, maganda, ganyan. Kaya ang tagal bago na-accept yung women of color, ganyan. So ngayon lang nakapagpadala. So when it comes to mother, feeling ko, matatagalan pa rin. Hindi dahil hindi gusto ng organization, kundi dahil kasi hindi handa yung mismong bansa natin. Kasi panigurado, unang bashing pa lang eh. Ano ba yan? Ano, may nanay na, may anak na, ganyan. Yung bashing pa lang ng mga kapwa natin eh. So, yun, mahirapan. After Angelica Lopez, naniniwala na talaga ako sa prototype. Actually, matagal na The King. Grabe naman si The King. Kailan ka pa ba naging pageant fan? Matagal na yung eksenang prototype. Aberastory talaga, kuya. Sir Carl, retired na ba si Atisa? Feeling ko retired na. Tsaka ang balita kasi dito, Kit Diaz. Ang balita dito kay Atisa, parang lalaban siya sa election next year sa Quezon Province. Yun yung balita dyan na. Ayun. Emma Tiglaw for MUPH. Ayaw na rin ata ni Emma, Iza. Pero pwede pa. Actually, pwede pa. Binigwasan, Malabinos ra na hulmahan. Paanong hulmahan na Venus ra? Si Venus ra, noong 2010, hindi ko rin bet si Venus ra noong 2010 sa Binibining Pilipinas. Kasi nga, si Helen Henson yung gusto ko noon. So, si Helen Henson, yung nakakuha na maraming awards. Tapos biglang second runner-up. Ganun talaga panoorin yung mga title holders na may ganap after their pageant era, sabi ni The King. Panoorin saan? Like, yun lagi mo siya nakikita sa mga social media, sa mga gatherings, events, ganyan. Yung very visible pa. Yun. Sabi ni Jose, sana fresh daw ang ipapadala sa MU. Gaano ka fresh yun, Jose, Philippines? Fresh pa sa, Claiza Castro naman daw, sabi ni James. Claiza Castro. Sa nagkulang si Claiza Castro last year, James, kung nasubaybayan mo siya. Ito sabi naman ni The King.
visibility like na nagiging business women sila, celebrities or may ganap sa government. Ayaw mo nakikitang housewife. So, pag naging housewife yung beauty queen, hindi mo bet. Or talagang mas preferred mo lang, business women, celebrities, politician. MC, cry. Thank you. Kung lumaban si Rachel Peters, like ngayong year, sana lakas sana laban niya ngayon, prototype. Pero ang maging kalaban ni Rachel Peters, Bre, yung age naman niya. Yung age yung kalaban niya. Kung ngayong taon siya lumaban. Kasi 1990, 1989 nata si Rachel Peters. So ilang taon na yun ngayon? 34, 30, 35, 36. Ganyan. So time talaga yung matinding kalaban. Feeling ko kahit si Liana ipadala sa Emmy, di ba rin tayo mananalo? Bakit naman, Graham? Graham, bakit ba naman sinabi yan? Again guys, sa mga bagong viewers natin, meron na akong YouTube. Utang na loob naman, mag-follow naman kayo. Yan, follow nyo na ako dyan, panoorin nyo na lahat ng mga nagawa kong episode dyan. Kung wala kayong magawa ngayon, kasi nga holidays, diba? So, kung wala kayong mapakinggan, mapanood. Ayan. JR, happy birthday! Ayan, birthday po kayo ni JR from Tiara Holics. 31 birthday. Happy birthday, JR. Dirty girl. Si Joanna Eden nga sinayang din yung pageantera niya. Paano sinayang, dirty girl? Joanna Eden sinayang. Kasi hindi siya nag-perform? Ganun ba yun? Hindi siya nag-perform during her international pageant? Sino na po ang masali sa MUP 2025? Wala po akong balita. Paano nag-asawa agad? Hindi ko gets. Hindi ko gets, dirty girl, nag-asawa agad. Graham, ano hula mo kay Tara? Babae po siya. Charot. Hula kay Tara, malayo ang mararating sa Supra. Again, next year pala, sino ba yung mga confirm natin next year? Tara Valencia, Alexi Brooks, Cyril Payumo, si Mirna Esguera. So, sila yung mga confirm natin next year, no? So, dun sa mga nabanggit, mukhang si Tara naman yung malayo ang mararating. Win-win. MU. O, ano naman? Ano naman? Yan. Kay Peyton. Maganda sana ka sa ma-attitude. Sino nagsaling ma-attitude? Si Caitlyn. Ouija. Grabe naman si Ouija. Parang siguradong sigurado. Oh. Kulang sa energy si Cyril. Matangkad sana. Kulang ba sa energy? Hindi. Okay lang. Cyril? Okay lang. Si Krishna pa. Okay. Si Krishna. Sorry, nakalimutan ko. Rara. Okay, si Krishna pa pala. Si Krishna pa next year. Piling ko si Tara pa din. Malakas si Krishna. Malakas si Krishna sin wala tayong pagtatalunan dyan. Pero kasi ang problema, nasa Miss World siya. Nasa Miss World si Krishna. Tingnan natin kung kayang umangat. Tingnan natin. Olivia Colpo nga din, kulang sa energy. Miss World Steak. Miss World Steak. Mahirap ang Miss World eh. Ang hirap ng Miss World. Unpredictable talaga siya ngayon. Imagine nyo, Catriona Gray in 2016. Catriona Gray na yun ha. Eddie Gordo, Rina Meyer. For me, parang ang mahirap pa panalunan talaga ngayon, Miss World tsaka Miss Supra. Silang dalawa. Yung the rest of the pageant, okay lang. Kung mahirap pa panalunan kasi hindi naman nagmamatter. For the show na lang naman. So, ang concern lang naman natin dito, yung Big Six. O kung may Big Four, may Big Six na. Dagdag natin yung Grand tsaka yung Supra. Yun lang naman ang nagmamatter. Rina Meyer. Ano nga pong ganap ni Rina Meyer? Miss Planet. Miss Planet. Okay lang yun. Miss Planet. Makamove on. May +1 daw.
Sana lumaban sa Janela Quaton. 2025 goal ay first MGI crown. Totoo, yun lang naman na. Kasi kahit naman na hindi makuha yung mga Miss Universe Philippines, so para okay na kasi may mga kuroda na tayo doon. So yung goal talaga is yung grand. Kahit every year naman yan na ayun yung goal grand. Ayun. Pero wag nga tayo mag-settle sa okay na. Wag natin sabihin na okay lang kasi may crown na rin naman tayo ng MU ganyan. Dapat i-goal pa rin natin. I-goal pa rin natin na okay makuha natin yung MU, Miss World ganyan. Kasi baka ma-manifest natin na sabi natin okay na. Sino kayang mga artista sa Sale Philippine Passion? Ayun din po ang hindi ko po alam. Abangan na lang natin yan. Yes, Philippine Pageant. Um, Akala ko una magkapatid yung Miss Supra and MGI. Tapos nanay nila yung magkapatid na pageant. Akala ko na magkapatid. Magkapatid na pa. Hindi, magkahiwala yun. Supra, 2009 siya nag-start. 2009 siya nag-start pero nagkapagpadala tayo ng representative 2011. Sino to? Galing Binibining Pilipinas. Si Lawrence Remotilla. Si Lawrence Remotilla, galing siya Binibining Pilipinas pero yung pagkaka-appoint sa kanya, outside Binibini. And then in 2012, dun pa lang na-acquire ni Madam yung supranational. Tapos, ang sinend niya doon, si Mall. Si Elaine K. Mall. Tapos, eventually, sa kanya na binigay yung kauna-unahang title ng Binibining Pilipinas Supranational. And then, nag-runner-up siya noong 2012. John Dio, hello. Fresh. So, tingin mo, kung sa Binibining Pilipinas sumali si Kisses. Sumali si Kisses. Sa tingin mo kung sa Binibining Pilipinas daw sumali si Kisses. Noong 2021, kung sa Binibining Pilipinas siya sumali, ang kakalabanin niya doon, sina Basiano, sina Hannah Arnold. Guys, ano yun sino pa bang kakalabanin niya doon? 2021, Basiano, Hannah Arnold. Grabe din yung bardagulan nun Hindi ka mananalo sa mga yun Kaya hindi rin mananalo si Kisses dun noong 2021. Hindi din. Mahihirapang umakyat. Anita MGI. Stacy. Ayaw na rin ata ni Stacy. Sino kaya artistang sasali daw? Hindi ko po alam.